Mga ka-crypto, kung ang tanong mo ay sapat na ba ang momentum para tuluyang sumabog sa XRP sa institutional market, may malaking sagot tayo ngayon. Dahil may bagong pumasok sa ring ng mga heavyweight issuers sa US ETF landscape. Hindi po ito simpleng balita na parang hype lang sa social media. Ito po ang klase ng development na nagpapakita kung paano totoong pumapasok ang institutional capital sa isang digital asset na kagaya na XRP. Kaya kung holder ka, trader, o nagbabalak ka palang pumasok, makinig ka ng mabuti. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa pinaka-critical na turning points ng XRP ecosystem sa US market. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin kung magsisimula ng mag-trade ang 21 shares XRP ETF. Kung simple lang ang tingin mo sa balitang ito, parang dagdag lang sa listahan ng mga crypto ETF ang 21 shares, pero hindi. Ang approval po ng US Spot XRP ETF ng 21 shares ay isang regulatory green light na may malalim na epekto sa institutional access. Approve po itong ma-trade or mag-trade ngayong Lunes sa Cboe BZX Exchange gamit po ang ticker name na TOXR. Tandaan mo ang salitang ito, spot ETF. Ang ibig pong sabihin niyan ay exposure po sa aktual na presyo na XRP sa market. Hindi po derivatives o futures. Kung holder ka po ng ETF, indirectly hawak mo ang XRP price movement pero hindi mo kailangang mag-manage ng wallet, custody o private keys. Imbis na magbukas ka ng exchange account, pwedeng institution na ang bumili ng shares ng fund para sa portfolio nila. Kaya ito po ang pinaka-main na dahilan kung bakit napaka-importante ng listing sapagkat nagbibigay po ito ng legible at saka regulated na gateway para sa malalaking pera. Kung titingnan mo po ang character ng 21 shares, hindi po sila bagong player. Isa sila sa pinaka-agresibong issuers sa crypto ETF space globally. At sa pagpasok po nila bilang ikalimang issuer na magde-debut ng XRP fund sa US, malinaw na may demand na hindi lang isolated, kundi collective. Kapag pumapasok po ang multiple issuers, ibig sabihin may malaking pool ng institutions na handang bumili at ayaw po nilang maging late or mahuli sa market positioning. Ang 21 shares product ay nakabase po sa CME CF XRP dollar reference rate. Para sa atin na bilang mga traders ay napaka-critical po nito. Kasi hindi lamang po basta average price, kundi institutional grade benchmark na ginagamit po sa derivatives, valuation models, at settlement references. Ang ibig pong sabihin ay hindi po nila ginagamit ang kung anong spot price ng mga retail exchanges. Ito po ay curated, weighted at audited rate na nagbabawas ng market manipulation at low volume noise. Ito ang klase ng rate na ginugustuhan ng pension funds, asset managers at banking custodians. Kung ikaw po ay holder, mas mataas ang confidence level sa presyo kapag ganito ang reference. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan ng pagiging ikalimang XRP ETF sa US market? Maraming crypto investors ang nagdududa kapag naririnig nila ang word na fifth. Parang late, parang nasapawan na, pero sa ETF market psychology, ang pagiging ikalimang issuer ay indikasyon ng matatag na runway. Ibig sabihin, hindi ito isolated experiment
ng isa o dalawang kumpanya. Ito po ay momentum-driven entry. Bago pumasok ang 21 shares, nag-launch na sina Grayscale at Franklin Templeton sa loob ng parehong linggo. Ang GXRP ay may $67.37 million inflows sa kanyang unang araw. Ang XRPZ naman ay pumasok sa $62.59 million. Ang mga numerong ito ay hindi galing sa retail pumpers. Ang ganyang figures ay galing sa institutions na nagfo-focus sa long-term portfolio positioning. Ang sequential listing ng ETF issuers ay parang domino setup. Kapag nakakita po ng success ang isang issuer sa launch, ang kasunod ay willing pong mag-take ng risk na sumunod sa trend para ma-secure ang slice ng demand. Sa ganitong pattern, ang XRP ecosystem ay nagkakaroon ng bagong layer ng liquidity na hindi stabilizer lamang, kundi accumulator. Kapag nagpapatuloy ang ganitong modelo, lumalabas na ang price reaction ay hindi na dependent sa retail excitement. Lalabas ito sa institutional framework kung saan mahalaga po ang custody vaults, issuance units, at redemption cycles. Kung investor ka, kailangan mong maunawaan na hindi na peer-to-peer trading lang ang structure ng XRP. May institutional spine na po siyang hahawak sa demand. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng $666 million na institutional inflows sa loob ng wala pang isang buwan? Ito po ang pinakamalakas na signal sa buong balita. Ang net inflows na $666 million sa loob lang ng less than 1 month at may dalawang implikasyon. Una, wala tayong recorded outflow sa period na yan. Ibig sabihin, ang pera ay dumadaloy, papasok, pero walang lumalabas. Kung ilalarawan po natin sa XRP bilang isang tao, ito yung moment na parang tahimik lang siyang hinahakot ng mga institutions na parang may mission. Hindi po sila nagbebenta, accumulating lang talaga sila. Pangalawa, ang total net assets na pumasok ay umabot sa $687.81 million, roughly 0.52% ng total market cap ng XRP. Para sa isang token na may malawak na supply sa mga exchanges, malaking bagay ito. Kasi ang nangyayari, nababawasan po ang liquid XRP sa mga retail exchanges. Ang custodians tulad po ng regulated vaults ng ETF issuers ay kumukuha ng tokens at inilalak ito sa cold storage. Kapag lumiliit ang liquid supply, lumalakas ang potential pressure na magpapataas sa presyo sa mid-term to long-term timeline. Kung trader ka, hindi mo ito dapat tinitingnan na simpleng hype. Ito ay structural shift sa supply mechanics ni XRP. Para sa huling inflow snapshot, may $22.68 million na pumasok sa mga products nitong nakalipas na araw. Ang ganitong sunod-sunod na inflows sa mga launches tulad po ng Canary noong November 14 ay nagpapakita na lumalakas ang conviction habang tumatagal ang market exposure. Hindi ito one-day pump. Ito ay stage absorption ng kapital. Ngayon ay ano po ang kahulugan ng pag-withdraw ng CoinShares sa kanilang XRP ETF filing? Ito po ang pinaka nakakalitong part para sa karamihan. Bakit sa gitna ng momentum, may issuer na umatras? Ayon po sa crypto expert dito na si Ginoong Chad Steingraber, may structural changes na ginagawa sa CoinShares sa mismong company structure nila. Dahil dito, hindi nila minamadali ang entry.
Para po sa atin, hindi po ito negative. Kapag ang isang issuer tulad po ng CoinShares ay may pagbabago sa internal structure, mas gusto po nilang pumasok sa market kapag stable ang compliance at operational cost structures nila. Katulad ito ng isang matalinong trader. Hindi ka po mapasok sa market kung hindi po align ang indicators mo. Ang ginagawa po ng CoinShares ay strategic timing, hindi po retreat. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung titignan po natin ang buong sentiment sa institutional landscape ng XRP, malinaw ang picture. Hindi na natin pinag-uusapan ang retail hype na parang meme coin. Ang naglalaro dito ay asset managers, custodians, at capital entities na ang target ay multi-year exposure. Ang kanilang galaw ay tahimik at wala pong drama. Pero kapag nag-ipon yan, nagbubunga ng long-term pressure sa presyo. Simula ngayong Lunes, kapag nag-trade na ang TOXR sa CBUI, may isa na namang gate ng liquidity na bubukas. Kung ikaw ay hodler, ito ang moment na binabantayan mo. Kung trader ka, dapat alam mo kung saan papunta ang pera. At kung investor ka, tandaan mo, kapag pumasok ang institutions, madalas sila ang huling umaalis. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.